Maulang umaga mga kamaster. Ang nakikita nyo ay isang rice cooker, mini rice cooker. Alright, so ang nangyayari dito kapag pinipindot mo, ayaw siyang mapindot. So, nagdesisyon ako na i-repair ito. Alright, so sa mga ganitong problema ng rice cooker mga kamaster, madali lang yan. So, buksan muna natin ang kanyang likod para makita natin kung ano ang meron sa loob ng ating rice cooker. So, ito siya mga kamaster. Kung mapapansin niyo, nandyan ang mga connections ng ating heater. So, sa ganitong problema mga kamaster, ayun kung makikita nyo, pre-rest lang natin ang dalawang dulo ng ating stick. Yun yung ating pinupush para mag-contact at mag-on yung ating heater. Ganyan lang kadali yan, master, kasi sa katagalan na umiinit yan, medyo nag-bend pabalik, kaya siya nagganyan. So, gawin nyo lang yun. I-bend nyo lang, i-press nyo para umi-straight ang kanyang stick. Then, testingin niyo na. Ayan. So, pag pinindot natin yun, unwari naglagay tayo ng kaldero at ayan na. Kung mapapansin nyo, kumagat na. Ayan, ganyan lang kasimple ang gagawin nyo, master. And assuming yung ginawa nyong pre-nest nyo yung dalawang dulo hindi nag-work, ito na yung time na papalitan natin yung kanyang magnetic temperature switch. Ayan o, so tanggalin natin ito. Ayan yung kanyang mga tandaan nyo lang, kapag kayo nagtatanggal, kung hindi nyo kabisado, picturean nyo lang muna para alam nyo kung paano ibalik. So ito yun mga kamaster. Ayan, so tinapat natin yung kanyang lock doon sa taas, then tsaka natin tinanggal ito. Yan yung ating magnetic temperature switch. Yan kasi ang nagloloko, master, kapag hindi na mapindot ang ating rice cooker. Then, assuming nakabili na kayo, so ganito lang naman ang pagbabalik. Itutusok nyo lang galing sa loob papunta sa ating sa kanyang hanger. Yun yung stick na yun. Then itutulak nyo lang ulit, ilalagay nyo. Then, dyan sa gilid nung ayan may clip siya dyan. So, i-clip nyo lang yan. Ganun lang kasimple mga kamaster ang paglagay nyan. Then, pagkatapos nyo mailagay yung clip nya, yun naman yung time na nyo yan yung kanyang hanger. Kailangan iwas nyo sa butas para hindi siya matanggal. Alright, so ganun lang kasimple, master. Diba? Napakasimpleng gawin lang. Kayang-kaya mo to kapag ikaw ay kailangang mag-repair ng ating rice cooker. At kung tapos na at na-repair nyo na, pwede nyo na itong isarado ulit at tayo magte-testing na mga kamaster. Then, ibalik na natin ang cover ng ating rice cooker. At kung umabot na kayo sa puntong ito, paki-comment naman down below para malaman ko kung hanggang saan nakarating ang video na to. Maraming salamat mga kamaster. I hope may natutunan ulit kayo sa video na to. Alright, so thank you so much again. Sa mga bago pa sa aking channel, please huwag po natin kalimutang mag-follow at i-like ang ating video. Thank you so much. Magandang umaga.